room, I noticed that nawawala cellphone ko. Hanap ako ng hanap, wala nga ni. Tinawagan ko yung isang friend niya. And I was like, hey, have you guys seen my cellphone? Hello at welcome back sa aking channel. Chris Lawrence ikanwento ang totoong nangyari 20 years ago sa nawawalang cellphone nito. Nagbahagi ng isang makabuluhang kwento si Chris Lawrence tungkol sa isang pangyayari 20 taon na ang nakalipas, ang umano'y pagkakawala o pagnanakaw ng kanyang cellphone. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang sinabi, "Since you mentioned my name, the story of the stolen cellphone. Watch till the end," na tila isang paglilinaw sa isyong muling nabuhay at may kinalaman kay Alvin Aragon. Ayon kay Chris, matagal na itong nangyari ngunit muling napag-uusapan kaya minabuti niyang ibahagi ang kanyang panig upang malinawan ang publiko. Idinetalye niya agad ang buong istorya, malinaw na nais niyang marinig ng mga tao ang kabuuan ng kanyang salaysay. Para malaman natin ang buong storya, ating panoorin ang kabuuan ng video pero bago yan maaari po kayong mag-subscribe para updated sa iba pang kaganapan. Chris Lawrence, yung singer, ninakaw ko ng cellphone niya yun sa bahay niya. About the video that's going around, yung kay Alvin. Sa mga gustong makinig lang ng story time, ito yung totoong kwento nun. So the year's 2006, gusto namin lumabas ni JR nung gabi na yun. We went to the Tomas Morato area. Guys, this is 20 years ago, okay? We went to the bar, bought some drinks, may mga nakilala kami mga tao. Kasama si Alvin dun. Nagpakilala nga siya na he's part of Starstruck daw. And we were all drinking, kwentuhan, and nakilala ko si Alvin. And I think he was with 2 or 3 other people. So eto na, nagsasara na yung bar. Medyo bitin kami sa inuman, and so in-invite ko sila sa bahay. Pumunta naman sila. So they came to the house, we started drinking in the studio. Pansin namin na sumisikat na yung araw. Pack up na, and umalis na sila. Eto na. When I was going back to my room, I noticed that nawawala cellphone ko. Hanap ako ng hanap, wala nga ni. Tinawagan ko yung isang friend niya. And I was like, hey, have you guys seen my cellphone? Sabi nila, wala. Wala daw silang nakitang cellphone, ganyan. For me, nakakapagtaka. Kasi hawak-hawak ko naman dun sa studio. And 4 lang naman kami. Talagang it's weird. So I think nag-guilty yung isang friend niya and tinawagan niya ako. And inamin na si Alvin nga kumuha. And I was like, dude, why would you do that? Why would you steal from me in my own house, bro? That's so disrespectful. So long story short, nagsorry siya. And honestly, my fists were balled about. Gusto ko siyang suntukin. Pero I know that violence is never the answer. So, I said, it's okay. Medyo binibigyan ko pa rin siya ng attitude. Understandable naman kasi ninakawan nga niya yung cellphone ko. But that was 2006. That was a story of that. I know he's in a better place now. I know he's Christian and alam ko naman mabait si Alvin. So, ikaw kasi Alvin, kinalimutan ko na yun. Pinaalala mo pa. Oo nga, naibalik mo ba?